Now, ngayon ay umingi muna tayo ng update sa pag-asa, kaugnay po ng ating panahon. So, kasi alam ko talaga ay hanging habagat ang nakakaapekto sa kalakhan po ng ating bansa. Pero may dalawang LPA. We wanna know if one of these LPAs baka mag-develop ito sa isang bagyo. Kaya sana naman hindi. But we hope na medyo gumanda-gandang panahon. Pero sabi ng pag-asa, and this week ay mukha talagang uulanin. Nasa linya na ba ng ating telepono ang ating pong weather specialist mula po sa pag-asa? Makakausap po natin si Lian Loreto. Magandang umaga po sa inyo. Ano po ang latest sa ating panahon, Ma? Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga taga-subaybay din po. So punta po muna tayo dito sa latest na weather update natin. So sa kasalukuyan, nasa red heavy rainfall warning po ang Bataan at Metro Manila. Kaya ang expected po natin yung ulan dito sa dalawang lugar na ito ay posible pong umabot sa mas mataas pa sa 30 millimeters sa isang oras. So meaning po ng 30 millimeters ay pwede po nating i-imagine ang mahigit po sa dalawang balde ng tubig na maaaring ibuhos dun po sa isang standard na toilet, no? So kung may imagine po natin, kung ibuhos po natin yung dalawang balde ng tubig dun sa toilet natin, tataas po talaga yung level ng tubig natin, lalo na kung wala pong magsisip-sip ng tubig, kagaya na lang ng mga puno. Naka-orange naman na rainfall warning dito po sa may Zambales, sa may Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, at dito po sa Batangas at sa Cavite. Medyo marami-rami po tayo na nasa heavy rainfall warning dito sa may Central Luzon dahil nga po ito sa southwest monsoon o habagat na pinapalakas naman itong nakita nating low pressure area sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, dalawa po yung LPA na minomonitor natin. Una po ay nasa east po o sa silangan ng Central Luzon. So nakita natin na ito po nagmo-move pa northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. So yun naman pong isa ay nakita naman natin sa east ng Calayan. So sa ating pagtaya itong dalawang LPA na to ay posibleng mag-merge at hindi naman natin nakikita na magla-landfall kasi itong pag-merge nito ay posible po na maging bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. So possibly by tomorrow, sa Wednesday or sa Thursday po, posibleng magkabagyo po tayo at kung maging bagyo man, ay tatawagin po natin ito sa pangalang Dante. So ito pong LPA na posibleng mag-merge ay hindi natin nakikita na magkakaroon ng mga landfall scenario. Pero ang delikado po dito ay iigtingin ito o palalakasin pa rin ang southwest monsoon o habagat. Kaya yung mga inuulan na po ngayon, idagdag ko lang po, nasa yellow din po na heavy rainfall warning. Ito nga nasa Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, sa may Quezon, at dito din po sa Mindoro Occidental. So, ito pong mga inuulan natin, nabanggit ko kanina, uulanin pa rin po sila sa buong linggo. Kaya't mag-ingat po tayo, makipag-coordinate po tayo sa ating mga local government units sa mga posibilidad po ng mga evacuation. So, para naman po sa work and class suspension, maki-update din po tayo sa mga LGUs natin. At yun lamang po ang latest. Galing dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ito po si Lian Loreto. Alright, Miss Lian, pakibanggit nga lang po ulit yung areas na nasa red category kasi yan yung pinakamataas na level na talaga yung maraming ulan na dala. Red. So, dito po red warning po tayo sa Metro Manila, Bataan at Cavite po. Okay, so ito pong advisory na ito, yung maraming ulan na bitbit, yung sabi nyo nga po, yung red warning. Ito po ay good for how many hours, ma'am? Yung ine-expect po nating masamang panahon na ito. So itong red na rainfall warning po ay good for 3 hours po, So maaari pong mag-change itong warning levels natin by 8 a.m. So every 3 hours po meron po tayong updates galing sa ating mga regional services divisions, So sa loob ng 3 oras yung 30 millimeters na pag-ulan, grabe na po yan kalakas. So grabe din po yung
pwede din po mataas talaga yung chance, no? Magkabaha tayo. Alam ko marami na po tayong mga baha-baha sa maraming parte ng ating Metro Manila at Central Luzon, no? So, huwag na po tayong matigas ang ulo. Kung kailangan po mag-evacuate, evacuate na po talaga. Alright, since may dalawa po pong LPA na tayong binabantay, na nabanggit nyo kanina tama po, posible pong mag-merge itong dalawang LPA na ito and possible to develop as typhoon by tomorrow or Thursday, ano po. So ano Yes. po ang inaasahan pa natin na, I mean, pag nag-merge po itong dalawa, dun po magde-develop yung bagyo? Tama po ba, ma'am? Sa ating po pagtaya, kung mag-merge po kasi sila, parang hindi naman sa ito'y lalakas na parang dahil sa pag-merge lalakas ganun. Tinitingnan lang natin na mas lalaki po yung sirkulasyon nung nakikita nating LPA. Tapos po, doon na po mas lalakas, posible po maging tropical depression at sa ating nakikita, palayo naman siya ng ating bansa at hindi siya magla-landfall. Pero yun nga po, yung southwest monsoon or habagat, yun po yung magiging delikado sa ngayon at magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa natin. Alright, so for this whole week, ma'am, asahan natin na talagang magiging maulan po sa buong linggong ito? Yes po. Ang ating nakikita by Saturday po or Friday earliest, mag-improve naman po yung weather natin. Pero mahaba-haba na po yun na pag-ulan. So, ingat lang po tayo sa paghuhunang lupa at mga flash floods po. Alright, on that note, maraming salamat po sa update. Ms. Lian Loreto, mula po yan sa DOST Pag-asa. Maraming salamat at mag-ingat po tayo.